Palakpakan natin ang Panginoon, ang kanyang salita na ibinahagi sa atin. Today is the feast of the Annunciation, no? Yung Ebanghelyong binasa. Ngayon po ang kanyang pag-aalaala nung si Maria ay hinirang ng Diyos upang maging ina ng ating Panginoong Jesus. Mary was truly blessed. That is why we are honoring her. She was blessed and she was full of grace, ang sabi sa ating Ebanghelyo. But I really believe that the greatest blessing of our Blessed Mother is not that she was full of grace, but she had the tenacity to retain the state of grace from the beginning of her life until its end. Yung napanatili niya, no, yung pagpapala, the favor that God has found in her. Grace is an unmerited favor from God. We do not deserve it, but it is God's will that Mary received that fullness of grace. Kaya nga ngayong araw na ito, nagpupugay tayo dahil si Maria ay binigyan niya ng pagpapala upang maging daan para sa ating kaligtasan. Mary's life, sabi ng iba, Father, Mary was truly blessed, but she also had problems. From the Annunciation pa lang, may problema na siya noon eh. Nung siya'y naglihi dahil sa Espiritu Santo. Diba? Laking problema yun. Paano niya pagtatapat sa boyfriend niya na siya'y nagdadalang tao, wala pa namang nagaganap sa kanila. No? Subukan mo nga, mag-abroad ka. 3 taon ka sa abroad. Pag uwi mo, yung misis mo buntis. Sinalubong ka pa sa airport. Ano nangyari? Ba't ka buntis? 3 taon ako sa abroad, buntis ka. Sabihin ng misis mo, huwag kang mag-alala. Ito'y lalang ng Espiritu Santo. Luka-luka. Di ba? Ang hirap maniwala. Pero ganun pa man, pinagtapat pa ni Maria at balak sana siyang hiwalayan ni Jose doon. Kaya lang, kinausap sa panaginip ng anghel ng Panginoon si Jose. Huwag kang matakot kunin si Maria, sapagkat tunay ang kanyang dinadala ay lalang ng Espiritu Santo, tatawaging banal. Ang sanggol, siya ang anak ng Diyos. No, kaya nga, this is the claim of the angel. Para sa atin, Mary was considered to be blessed. In Luke, sabi niya, from now on, all generations will call me blessed. Kaya tawag natin, Blessed Virgin Mary. Pakiulit. Ang problema kasi sa atin, we associate blessings with everything that is good. Good health, good family relationship, good fortune, good and a happy long life. Paano pag dumarating yung problema, hindi ka na pinagpala? Si Maria, alam niyo ang pinakamalaking sikreto ng kanyang pagpapalang tinanggap sa Diyos. Why she was able to retain? She continued to trust in God's Word. No? Hindi nagmaliw ang kanyang paniniwala. Trusting in God's Word. Kahapon, Divine Mercy Sunday, di ba? Nakalagay dun sa ilalim ng picture, Jesus, I trust in you. Pakiulit. Kaya nga si Tomas, sinabi natin kagapon, nabansagan siyang doubting Thomas kasi sinabi niya, unless I see the holes on his finger, the nail marks on his fingers, and the wound on his side, I will not believe. Ako sa palagay ko, wag nating sisihin si Thomas na ang prinsipyo niya ay to see is to believe. Kasi I don't believe that that is doubt. Hindi duda yung kay Thomas. I think it is love that is trying to happen. Love trying to happen. Pakiulit nyo. Siyempre, pag nagmamahal ka, gusto mo ring maniguro na hindi nasasayang yung damdamin sa puso mo. Yung pagmamahal mo, hindi nababaliwala. Alam nyo naman sa panahon ngayon, maraming mga tao sasabihin lang, mahal kita. Pero hindi mo naman nararamdaman. Kasi pag mga lalaki ang mga babae tinanong mo, mahal mo ko, pag sinabi ng babaeng, ewan,
ibig sabihin, oo. Pero pag mga lalaki tinanong mo, mahal mo ako, sabi ng lalaki, oo. Ibig sabihin nun, ewan. Wala kayong aasahan. Thomas needs to be assured. Si Thomas lang ba may hinala kahapon doon na baka guni-guni nyo lang yan? Mamaya namamalikmata lang kayo eh. Mahirap nang magbaka sakali. Gusto ko din makasiguro. It is love. Mahal niya si Jesus, pero He wants to be assured. Katulad natin, pag nagmahal kayo, gusto nyo merong kapalit. May inaasahan ka. No, dahil marami mga tayo, sasabihin lang yan, puro salita. Pag nililigawan ka, gustong-gustong lagi kang kasama, pahatid-hatid sa bahay, pasundo-sundo sa bahay. Pag lumalakad sa kali, tumatawid, may paala-alalay pa. Pag mag-asawa na kayo, may mga anak na kayo, kanya-kanyang tawid. O, di ba? Kanya-kanya na, iiwanan ka na. Nangangako ng maraming bagay. Mary trusted unto the end. At yan ang tunay na biyaya ng mahal na Birhen. That is why we honor her on this feast of the Assumption, the feast of the Annunciation. Kaya nga tayo, ang tiwala ay hamon sa atin. Matanong ko lang kayo, may tiwala pa ba kayo sa Diyos? Parang wala, no? Ang sagot lang dyan, meron o wala. May tiwala pa ba kayo sa Diyos? O sabihin sa katabi nyo, huwag kang mag-alala. Dapat may tono. Huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo. Huwag ako tignan nyo. Nandito ako. Sabi nga, nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang gusto mo maputol yung ugat ko, no? Kung iwanan kanya, huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo, nandito ako. That is God's song for us. Ang pagtitiwala, huwag kayong mangangamba dahil ang tiwala ay maghahatid sa atin sa ating mga pangarap. You know, ang ganda-ganda katangian yan, trust. Pakiulit nyo nga, trust. That is the virtue of the Blessed Mother. Para yung love. Kaya lang ang love, ginawang sinihan doon sa malapit sa UST nung araw, sarado na ngayon. Charity, ginawang sweepstake. Destiny, ginawang cable. Hope, ginawang sigarilyo. Ang pinakamapangit, trust. Alam na alam nitong mga ano itong may balbas na to. Oh. Mukhang suki ka nun ah. Di ba? Ang ganda-ganda katagian yan. To trust in God is to believe that when God closes a door, He will open a better one for you. Kung talagang may tiwala kayo. Kasi yung iba sabi, may tiwala pero lagi namang nangangamba, lagi nag-aalala. When you trust, you believe that when your plans fail, nagplano ka, hindi natupad, it is because God has a better plan for you. God knows you better than you know yourself. Ito yung uri ng tiwala na nasa puso ng mahal na Birhen. Alam niya that God is always in control. We must accept that there are things that we can never control. No, katulad nga, sabi ko sa inyo, yan, traffic. Hindi na natin mababago yan kung nandiyan na yan. Ano na lang gagawin natin kung makukonsumi pa kayo? Sabi nga ni Sister Del kanina, huwag kayong simangot ng simangot. No, mainit ang ulo lagi. May mga dahilan ng mga bagay kaya nangyayari. Traffic. Pagta-traffic, galit na galit yung mga tao. Nag-aaway. Lagi ako nakakakita ng ganun. Yung mga road rage. Grabe. Pag nagagalit ba kayo, umaandar? Tanungin niyo yung katabi niyo, umaandar ba? 1, 2, 3. Ano ka? Ang sabi, baliw ka ba? Umiinit lang ulo nyo, napapasama nyo loob nyo,
nag-aalala pamilya nyo sa likod, wala namang nangyayari, hindi naman nalulutas ang problema. Eh, ba't pa umiinit ang ulo ninyo? Huwag ka nang uminit ng ulo, no? Eh, Father, bigla sumisingit eh. Eh, ano magagawa mo? Sumingit na. Gusto mo makipagpatayan dahil sa traffic? Pag ganun, bumuntong hininga na lang kayo. Sasabihin nyo, mamamatay ka rin. Di ba? At least nakabawi kayong konti. Pero wag niyong bubuksan yung bintana. Napakasagwa naman maging kapahamakan nyo, traffic lang. Pag ganyan you are not in control. Tanggapin nyo yung totoo. Bagyo. Mapipigil mo ba yon? Di naman kayo si Kibuloy na kayang pumigil ng lindol. Hinto! Minto nga. Natural, lindol, umihinto naman talaga yun. Ang mahirap subukan, bagyo. Kasi pag ang bagyo, mahirap patigilin, hindi titigil yan. Ang lindol talagang mga 5 seconds, 10 seconds. Pag inabot ng 1 minuto yan, biyak na mundo. No? Hati na tayo dito. Kaya nga, para sa atin, no? There are things that we cannot control. Sabi ko nga, anong gagawin namin, Father? Pag matraffic, umanap na lang kayo mapaglilibangan. Pagupit kayo ng kuko. Pakulay kayo ng buhok. Kesa naman magalit kayo. Di ba? Ako ginagawa ko yun, nagugupit ako talaga ng kuko. Ako pa nagdadrive, ha? Eh, hindi naman umaanda eh. Matatapos ko yung kuko ko bago umandar. Pag sobrang traffic, lagi kayo magbaon ng kape. Yung 3-in-1. Pag hiwalayin niyo yung kape, gatas, tsaka asukal. Tingnan ko kung hindi kayo malibang. Nasa bahay na kayo, hindi pa kayo makababa. Tapusin ko muna to, anak. Sige pa, ikot mo ng 1 ikot. Di ba kasi naman nagagalit? Mary knows she is not in control, but she continued to trust. Alam niya that when God put her in it, God will see her through it. Ganun naman talaga ang Diyos. Maaaring ilalagay niya tayo sa sandali o yugto ng pagsubok, pero sigurado, iaahon din tayo ng ating Panginoon sa sitwasyon na yun. No, kaya nga sa buhay, ano man ang mangyari kung talagang may tiwala tayo sa ating Panginoon, ano man ang mangyari, the test of trust is simply to accept that God has a plan for us, katulad sa mahal na Biren. Diba? Sabi ko nga ang bukang bibig ng mga taong may tiwala sa Diyos, eto lang simple. Ano man ang mangyari sa akin, Lord, tatanggapin ko dahil alam kong mas mainam ang runong mo kaysa runong ko. Mas mainam ang plano mo kaysa plano ko. Kaya pag may nangyaring hindi mo gusto, sabihin mo lang, okay lang yun. Pakiulit, practice. Yan, pag kaya nyo yung gawing bukang bibig, meron kayong tiwala sa Diyos. Pag marami pa kayong sinasabing iba, wala ka talagang tiwala. Okay? Nangangamba ka pa Practice tayo. Halimbawa, pagtapos ng prayer meeting, nahulog kayo sa hagdanan. Anong sasabihin ng mga may tiwala? Yan ang may tiwala. May nakakita sa'yo, pinagtawanan ka. Anong sasabihin ng may tiwala? Wag, sabihin nyo, kaya nyo yon? Nadukutan kayo, pauwi. Anong sasabihin ng may tiwala? Pahina ng pahina Parang pawala ng pawala yung tiwala. Baka kailangan nung mandurukot yung pera Malay nyo, may sakit yung anak niya. Wala siyang pambili ng gamot. Total, marami naman kayong alawan. Sobra naman ng pera nyo. Hindi natin alam ang dahilan Pero magtiwala tayo, may dahilan ng Diyos. Bakit nangyayari yon? Huwag kayong mangamba. Ulit, nadukutan kayo pag-uwi. Masaya kayo sa St. Peter, pag-uwi nyo, nasusunog bahay nyo. Dito, wala nang tiwala, Kayo na lang ang gustong masunugan. Matutupad. Alam nyo, sabi ng Diyos, lagi ito nagpe-prayer meeting, nagmimisa pa ito ng talitakum, linggo-linggo. Ang bait ng batang to. Pero luma ang bahay niya, kaya bibigyan ko na lang siya ng bago. Pero kung pagigiba pa niya, gagasta pa siya. Sunugin ko na lang. Ayan. Kaya nasunog. Dahil gusto ng Diyos makatipid ka sa pagpapagiba. Kaya huwag kayong mangamba, may dahilan lahat ng bagay. Okay? Kaya, ulit, pag-uwi ninyo, nasusunog bahay nyo.
Iniwanan kayo ng boyfriend nyo. Wow! Gustong-gustong makipaghiwalay. Iniwanan kayo ng asawa nyo. Oh, mas malakas. Oo. Luma na rin kasi, no? Papalitan na ng bago. Nagkasakit kayo ng malubha. Oh, Mina, ayaw. Alam niyo, pagsubok lang yung mga karamdaman na yan na nagpapatatag sa atin o kaya nagbibigay ng kaalaman para pag-ingatan natin ang ating sarili. Minsan kasi pariwara tayo eh. Kaya ka nagkakasakit kasi binabaliwala mo ang iyong kalusugan. It is a reminder to value and treasure our health. No, kaya pinagpapahinga ka lang ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Kaya ako pag nakakakita ko sa mga mall na naka-wheelchair, na nagsisimba, ay nasabi ko sa kanila, Nay, sarap ng buhay pag paupo-upo lang, no? Tuwan-tuwa naman siya. Ay kapag lakas nyo, ito naman ang itulak nyo, no? Yung nagtutulak sa kanya. Ganun lang yun, pinagpapahinga lang kayo ng Panginoon. Bagay, mahirap talaga magkasakit, no? Sabi nga nung isang sabi ng doktor, may taning na buhay mo. May magagawa pa po ba ako, doktor, kung sakali? Buti pa mag-asawa ka na lang ng pangit at masama ugali. Pag ginawa ko po ba yun, gagaling pa ako? Hindi na rin. Pero pag ginawa mo yun, mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa mabuhay, no? Biro mo kung yung pagmumukhang yun, ang lagi mong kasama. Yung mga pagsubok sa buhay natin, dumarating ang karamdaman. Dok, may problema ako. Bakit? Lagi akong dumudumi tuwing alas 6 ng umaga. O maganda nga yun eh. Kaso, alas 7 ko nagigising eh. O di okay. Mag-pampers ka. Ano man ang lamang ang problema mga pagsubok sa buhay, no? Kaya nga, si Maria nanatiling matatag sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. And that is her true greatness. Hindi dahil siya ay napuno ng grasya, kundi napanatili niya ang grasya sa kanyang pagkatao hanggang wakas dahil siya ay nagtiwala sa salita ng Diyos. And this is the challenge for us today. Huwag kayong mangamba, ano, ulit. Kaya anong sasabihin ng mga may tiwala? Nagkasakit kayo ng malubha. Namatay ang katabi nyo. Sabi dito, okay lang daw. Mapanganib na kaibigan yan. Gusto ka nang matapos. Kaya nga, tandaan natin lagi, no? Ito'y patuloy na hamon para sa atin na maging matatag sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Dumarating yung panahon ng kataksilan. Mary was blessed not because she was free from pain and sufferings. Punong-puno siya niyan hanggang sa krus. Kapighatian ang kanyang naramdaman. But she trusted in God. No, kaya pag dumarating sa ating mga pagsubok, katulad ng kataksilan, pag uwi ng asawa mo, yung polo, amoy pabango ng babae, huwag niyong aawayin. Tanungin niyo lang. Sabi mo sa kanya, sabihin mo ang totoo, nambababae ka ba o nagiging babae ka na? Sabi ng mister mo, charot. Holler! O at least bumigay. Kesa naman, wag nyo nga awayin agad. Di nyo pa nga alam ang sitwasyon eh, kung ano nangyayari. Kapag dumarating sa atin yan, yung pagtatalo-talo sa pamilya, minsan pati mga biyanan nyo, pinapatuloy nyo. Pare, ba't ang tagal mo dumating? Kanina pa kami naghihintay. Nilibing namin biyanan ko, pare. Ba't ang dami mong sugat? Dami mong kalos. Ang hirap ilibing, pare. Lumalaban pa. Biyanan mo, lumalaban, nililibing mo na. Ano kaya yun? Minsan may mga pagsubok sa atin na hindi naman natin talaga maiiwasan, lalo na sa pamilya. It is not about good health. It is not about good fortune. Being blessed does not mean that everything is good, that you will have a long life. Being blessed means that you continue to trust, like Mary, in the will of the Lord. Ito yung pagtitiwala na hindi natin maaalis sa mahal na birhen, na inihahamon patuloy sa atin sa ngayon. Lagi niyo po itong tandaan. Pag dumarating sa atin ang buhay na kahit anong mga pagsubok, katulad ng mga pagiging manhid ng nagmamahal sa atin, mga mahal sa atin sa buhay, ang importante lang is that we are blessed because we learn and we grow from the experience
the painful experience that we encountered. Kasi sa palagay ko, the main purpose of life is simply to learn and to grow from whatever painful experience we encounter. Treat good times as blessings, but treat bad times as lessons. Tulad ni Maria, sabi ko nga, no? Like Mary, we are not blessed because we are free from pain and suffering, but because we hold on our faith to God and hope that with God, tomorrow will always be better than today. God bless you. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.